Saltwater crocodiles ang sinasabing hari ng Australian wetlands. Pero bago sila naging barako, nag-practice at dumaan sila sa mga matitinding ensayo. Narito ang kwentong amazing number 5, Batang Bandita. Mula sa buhol-buhol na bakawan hanggang sa mga rumaragasang ilog, sa madidilim na lagusan ng tubig at sa malalawak na latian, ang mga daluyan ng tubig sa Australia ay komplikado, madugo, delikado. Hotspot ng bakbakan ang tabing ilog pag may engkwentro ang mga tambay. Ang basang damuhan parang eskinita kung saan nabubugbog ang walang malay. Parang kuta ng mga kriminal ang buong deadly wetlands ng Australia. Ito ang line-up ng pinaka-notorious na wetland killers ng Australia. Mga assassin, stalkers, at mambubudol. Ang nangunguna sa most wanted list, ang pinakamatindi sa lahat, ang saltwater crocodile. Ang mga bukana ng ilog ang lagusan sa mga latian ng Australia. Matatagpuan ang napakarami mapanganib na hayop sa maalat-alat na tubig ng mga bakawan na nakapaligid sa baybayin ng kontinente. Pero walang tatalo sa saltwater crocodile. Nakilala sa mga kaaway at kaibigan niya bilang salty. Ito ang pinakamalaking reptile sa buong mundo na umaabot na 23 feet at may bigat na higit sa 1 tonelada. Sila ang tunay na bossing sa baybayin ng Northern Australia. Macho na, kargado pa sila ng armas. Loaded ang bibig nila ng 60 na matatalas ng ngipin. Dinisenyo ito hindi lang para ngumuya, kundi para pumatay. Halos lahat ng humahara-hara sa daan, nanganganib na malapa. Isang beses lang pwedeng makalapit sa salty. Walang nabubuhay pag nakaharap siya. Para maswabe ang galawan nila sa patayan, kailangan tama ang init ng katawan nila. Sinisiguro ng saltwater crocs na maging 89 degrees Fahrenheit ang temperature nila. Binubukan nila ang bibig nila para mag-evaporate ang init. Kahit maliit ang utak ng crocodiles, kaya ng mga salty na obserbahan at pag-aralan ang galawan ng mga tinitiktikan nila. Bata pa lang, nagte-train na agad sila. Target ng mga teenager na buhaya ang kakaibang isda na marunong maglakad sa lupa. Ang mudskipper. Kapag low tide, umaakit sa lupa ang mudskippers para umiwas sa peligro sa ilalim ng tubig. Bago sila umahon, ibubukan nila ang hasang nila para punuin ito ng tubig. Selyado ang bawat lagusan para hindi manuyo ang hasang at para makahinga ang isda sa lupa. Pero hindi ibig sabihin ito, ligtas na sila sa mga panganib. Hinahasa ng mga baby crocs ang hunting technique nila sa paniniktik sa mga mudskippers. Sniper ng kalikasan, walang mintis kapag may natipuhang ulam. Kahit sino mapapawaw sa kalkulado ng galaw. Kilalanin natin siya sa kwentong amazing number 4, Underwater Ambush. Tanghali na, matapos mag-warm up, kanya-kanyang lakad na ang boss buwaya at isa sa mga asawa niya para manghunting. Matuloy lumangoy ang buwaya. Kaya nila ang 18 meters per hour. Lumalangoy sila pataas ng ilog, kanya-kanyang diskarte para kumain. Parampa-rampa sa latian ang mga kalabaw o water buffalo. Mula sa kanlurang Asya, ngayon, pagala-gala na lang sila kung saan nila gusto. Paborito nilang kainin ang mga basang damo at iba pang halaman sa latian. Dahil nagsisimula ng uminit, lumalapit na sa tubig ang mga kalabaw para uminom at magpalamig. Nakita siya ng babaeng buhaya. Nag-aabang ito. Tumitsyempo. Hindi gaanong nagbago ang mga buhaya mula pa noong panahon ng mga dinosaur. Pang-ambush ang design ng katawan nila. Mata, tenga at butas ng ilong lang niya ang nakalitaw sa ibabaw ng tubig. Pero habang papalapit sa biktima, tuluyan siyang nawawala sa paningin. Lumiliit ang mga butas ng ilong niya habang ang lalamunan nagsasara dahil sa nakatakip na balat para hindi makapasok ang tubig habang bukas ang bibig niya. Pinuntiryan niya ang isa sa maliit na kalabaw na napasarap paglublob sa tubig. Ginamitan niya ng death roll ang target. Game over.
Samantala, natsempohan naman ni Bossing Buhaya ang isa pang uhaw na kapitbahay. Isang wallaby na sabik uminom sa tanghali. Ninja moves ang buhaya. Tahimik. Magagawi ang wallaby sa kill zone ni Bossing Buhaya. Aatake ang buhaya sa bilis na 12 miles per hour. Hindi niya maigalaw ang panga niya para ngumuya ng parang tao. Kaya ang style, shake, shake, shake para madurog ang laman. Kung lakas at dahas ang ginagamit ng saltwater crocodile sa mga biktima niya, ibang klaseng skill naman ang gamit ng mas maliit na hunter, ang archerfish. Kumakain ng hayop at halaman, oportunista, sniper. Kakainin niya kahit anong lumulutang sa tubig, pero may kakaibang hunting skill siyang na-develop na hindi lang pantubig. Eksperto sa physics ang archerfish. Kaya niyang gumawa ng calculations na sa isang kisap mata, huli ang pinupuntire niya. Isang sanga ang napili ng Garden Orb Weaver Spider para maging pundasyon sa bahay niya. Ang hindi niya alam, nasa 6-foot range lang ang layo niya sa archerfish. Kinagamit niya ang refraction o ang pagbaluktot ng liwanag na galing sa hangin at papunta sa tubig para asintahin ang target niya. Pag tinignan mula sa ilalim ng tubig, parang wala roon ang target. Kahit bullseye, nakakapit pa rin ang gagamba sa sanga. Pinipisil ng isda ang dila niya, kaya nagiging tubo ito para gawing bala ang tubig. May special cover sa taas ng hasang. Kaya napupwersa ang tubig na tumaloy sa parang tubo sa bibig nito. Pero nakakapit pa rin ang gagamba. Klingi! Pati ang kurba ng tubig, tinatansya ng isda. Hinahayaan niya ang gravity ang mag-adjust papunta sa target. Ang isdang sniper, sumakses. Hindi gaanong sikat ang hayop na makikilala natin dahil mahiyain at mahirap intindihin. Pati ang itsura niya, kakaiba. Parang bibe ang bibig pero mabalahibo ang katawan at ang kuko niya, sobrang haba. Pag nagutom ito, imbis na mata ang gamitin, tuka ang ipinanghahanap niya ng pagkain. Ito ang kwentong amazing number 3. Bawal istorbohin kapag kumakain. Kung ang archerfish gumagamit ng precise ballistics sa kalaban, Electric signals naman ang gamit ng nakakatuwang palatipus. para sa mga biktima niya. Nabubuo ang mga estero dahil sa mga konektadong sapa. Sa paghihiwalay ng tubig alat at sariwang tubig, Nag-iiba rin ang klaseng banggaan sa pagitan ng predator at prey. Sa bandang itaas ng ilog, isang legit na wetland weirdo ang matatagpuan, mahiyain at misteryoso. Ang palatipus. Kapag walang ganap sa baybayin, aalis muna siya para maghanap ng pagkain. Walang problema sa kanya ang mga sagabal sa ilalim ng tubig. Sanay na sanay siyang mag-dive. Pero kahit pantubig ang katawan niya, isa pa rin siyang mammal na kailangan ng hangin, umaahon siya kada 30 segundo. Sarado ang mata at ilong niya sa ilalim ng tubig pero ang husay pa rin niyang hunter. Ang tuka niya ay may mga 40,000 na sensor na nakakaramdam ng mahihinang kuryente mula sa katawan ng biktima. Sinusuyod ng tuka niya ang ilong para makahanap ng pulso. Isang masarap na uod ang first meal niya. Nakakabusog naman pero kulang pa. Kailangan niyang kumain ng halos 20% ng bigat ng sarili niyang katawan araw-araw. Nag-iimbak siya ng taba sa buntot niya. Power bank ng kalahati ng bigat niya para may energy siyang kapag gumagalaw. May na-pick up siyang mahihinang kuryente galing sa crayfish. Tatakas pa ang crayfish. Pero sinusundan ito ng palatipus gamit ang signal nito. Isang crayfish ang nakuha niya pero bitin. Ang isang palatipus ay gumugugol ng halos 12 oras bawat araw kahahanap ng pagkain. Pero ang piyestang ito ay mapuputol sa isang iglap. Mating season na kasi, kaya may isang lalaking lumangoy sa teritoryo niya. Kailangan niya itong paalisin. Pagdating sa labanan, ready ang mga lalaki sa knife fight. Pareho silang may nakatagong patalim. Isang nakalalasong tinik sa likod ng bawat paa. Mabilis na tapos ang sagupaan.
Umatras ang kalaban, lumangoy pa ilog at humanap ng ibang lugar. Ang nanalo ay pwedeng bumalik sa pagkain ng crayfish. Suspek! Walang pangil, walang galamay. Pero kapag naunahan niya ang alimango, siguradong patay ito. Kilalanin natin ang tiger leech sa kwentong amazing number 2. Lintang mapanlinta. Sa ibang bahagi ng ilog, sa ilalim ng mabagal na agos ng sapa, may isa pang labanang nagaganap. Ang barumbadong nilalang na ito ay kumakain ng mga patay at naghihingalo. Bihira ang hayop na mangahas na kalabanin ito. Ang matigas nitong kaliskis, ang panangga sa malalambot nitong laman. Ang mga sipit niya ay may sandatang pang-atake. Pero may isa siyang hindi inaasahang karibal sa ilog. Isang linta. Ito ang tiger leech. Walang kaliskis, walang sipit, nakamamatay. Kahit mga 2 pulgada lang, mapanganib ito, gaya ng pangalan niya. Tahimik kung kumilos ang linta. Sinusundan nito ang kemikal na bakas ng posibleng biktima. Napansin ng alimango na may gumalaw sa mga natipong basura. Baka biktima. Nag-iingat ang linta. Lumalayo muna ito sa mabagsik na kalaban. Tahimik itong nagmamasid habang unti-unting dumadami ang mga kasama nito. Sumugod ang alimango para umatake. Pero may dumating na pangalawang lintang. Gusto nito ang malambot na laban. Nagpa siya ang alimango na pag-atake ang pinakamainam na depensa. Kayang durugin ng sipit niya ang katawan ng linta. Pero madula sa mga linta, balot ng malagkit na mucus. Sandaling umatras sa mga linta. Pero hindi pa sila tapos. Gutom na gutom ang isang ito. Lumipat ito sa likod ng sipit ng alimango at sinubukang kumapit. Pilit na inalis ng alimango ang linta. Expert ang linta sa pagsira at paghanap ng butas. Nakakita ito ng mahina at sa malambot na tissue sa katawan ng alimango. Pinunit ito ang laman sabay inject ng pampalabnaw ng dugo. Sinimulan ng lintang sipsipin ang katas ng alimango. Walang nagawa ang pagpiglas ng alimango. Literal na nauubos ang kanyang lakas. Ang linta ay kakain hanggang sa maging 5 beses ang laki nito. Ang maiiwan na lang sa alimango ay ang shell niya at mga sandatang hindi umubra sa vampirang nakatira sa tubig. Iba rin ang focus ng susunod natin makikilala kasi kapag meron siyang nagustuhan, hindi niya ito lumalakad man o lumilipad, kamatayan ang end game pag nakaharap ang tiger snake. Yan ang ating kwentong amazing number 1. Mag-ingat sa umaligid na ahas. Habang ang mga maliliit na halimaw ay naglalabanan sa mga ilog, ang mas malalaking predator naman ang nagahari sa ibang lawa at sapa. Handang habulin ng susunod na wetland hunter ang biktima niya kahit ano pa ang sagabal. Nagbabago ang mga mapanganib na latian ng Australia depende sa ikot ng panahon. Madalas magbago ng direksyon ang mga ilog at nag-iiwan ng maliliit na lawang hiwalay sa daloy ng tubig. Ang mga lawang ito ang sentro ng mga lupain na kailangan ng husay para tawirin sa makakapal na damuhang pumapalibot sa tubig. Isang makamandag na ahas ang naghahanap ng kanyang susunod na hapunan. Ang brown stripes niya at agresibong galawan ang dahilan kung bakit siya tinawag na tiger. Wala siyang kuko, pangil ang armas niya. Isa sa pinakamakamandag na ahas sa Australia, ang tigers ay responsable sa ikalawang pinakamaraming kagat sa mga tao. Kapag hindi maagapan, 50% ng mga nakagat ng tiger snake ay namamatay. Sanay itong manghunting sa tubig at tupa. Magaling din itong lumangoy at manatiling nakalubog ng 9 na minuto. Habang tahimik na sinusundan ang mga isda at palaka. Kaya rin ito umakyat ng halos 9 na metro sa taas ng puno para habulin ang mga ibon. Ngayon, nahuli siya ng honey eater. Nag-ingay ang mga ibon. Inalerto nito ang kanyang mga kasama. May parating na peligro. Sayang, palpak ang ambush. Kailangan niyang humanap ng ibang target sa ibang lugar.
Sa damuhan may isang brown rat. Isang dayuhang daga ito na sobrang dami sa lugar na ito. Mahalaga ang tiger snake sa pagpigil ng pagdami ng mga daga. Butas o hollow ang pangil ng tiger snake. Itinuturok nito ang isa sa pinakamakapangyarihang venom sa mundo ng mga ahas. Nasisira nito ang nervous system ng daga kaya napaparalyze ito. Nagsasanhi rin ito ng pagdurugo sa loob ng katawan. Kapag nalunok na ang biktima ng buo, maghahanap ang ahas ng tahimik na lugar. Para tunawin ang kanyang kinakain.